May isang tahimik na puwang sa industriya ng sapatos na ilang dekada nang nananatili. Ito ang pagitan ng kung ano ang magandang tingnan sa mga patalastas, at kung ano ang talagang epektibo para sa paa ng tao. Gumagastos ang Nike ng $3.2 bilyong taon-taon para diktahan ang mga mamimili kung ano ang bibilhin. Ang Adidas naman ay may pandaigdigang sistema para iugnay ang kanilang mga produkto sa mga sikat na atleta. Ang Jordan brand ay may 40 taon ng alamat na nakasentro sa iisang manlalaro, gamit ang mga sapatos na nagkakahalaga lang ng 30 hanggang $60 gawin pero ibinebenta ng $220. Wala sa mga gastusing iyan ang sumasagot sa pinakamahalagang tanong para sa mga taong laging nakatayo o naglalakad. Ano nga ba ang totoong inirerekomenda ng isang medical professional na may hawak na datos mula sa mga pasyente? May sagot dyan at wala ito sa mga billboard. Narito ang 9 na sapatos na talagang inirerekomenda ng mga podiatrist sa mga pasyente ngayong 2026, pinili base sa construction data, clinical certifications, medical credentials, at resulta sa mga pasyente sa halip na marketing spend. Pang-9 ang Hoka Clifton 10 sa halagang $145. Ang Clifton 10 ay may Seal of Acceptance mula sa American Podiatric Medical Association, isang pagkilala na nangangailangan ng pagsusuri ng mga doktor base sa mga pamantayan ng kalusugan ng paa. Mayroon itong heel stock na 42 hanggang 43 nen at forefoot stock na 34 hanggang 35 nen. Ang kapal ng foam na yan ang pangunahing dahilan kung bakit ito inirerekomenda ng mga podiatrist para sa mga pasyenteng may sensitibong kasukasuan, plantar fasciitis, at mga kondisyong dulot ng impact. Dahil mas makapal ang material sa pagitan ng paa at lupa, mas kaunti ang impact na tumatama sa bukong-bukong at tuhod sa bawat hakbang na may malaking benepisyo sa buong araw. Sa halagang $145 at may Certified Construction Standard, ang Clifton 10 ay may medical credential na hindi man lang sinubukang makuha ng karamihang lifestyle sneakers, kahit gaano pa kamahal. Pang-8 ang New Balance 1,080, 15 sa halagang $165. Ang 1,080 series ay laging inirerekomenda ng mga eksperto bilang isa sa pinakamahusay na daily trainers para sa mga pasyenteng kailangan ng maximum cushioning na matibay kahit matagal nang ginagamit. Gamit ng 1,080, 15 ang Fresh Foam RAS, isang nitrogen-infused compound na ginawa para sa pinakakomportableng linya ng New Balance. Ayon sa independent testing, mas matagal lumambot ang Fresh Foam RAS kumpara sa Standard EA, kaya mas consistent ang performance nito sa buong buhay ng sapatos imbes na numinipis agad pagkalipas lang ng ilang buwan. Ang Hypoknit upper naman ay nagbibigay ng tamang stretch at support, kaya nababawasan ang friction na nagiging sanhi ng paltos sa mahabang paglalakad. Pang-7 ang Saucony Triumph 23 sa halagang $160. Ginagamit ng Triumph 23 ang Puron foam platform ng Saucony, at ayon sa mga independent lab test, ang Puron E compound ay kapantay o mas mataas pa sa energy return ng Nike React sa mas mura o katulad na presyo. Ang midsole stock nito ay nagbibigay ng matinding cushioning nang hindi nagiging matigas gaya ng ibang maximum cushion models. Palaging inilalagay ng mga podiatrist ang Saucony sa parehong clinical category gaya ng Hoka, Brooks, at Essex. Mula pa noong 1878 gumagawa ng sapatos ang Saucony, at ang lawak ng kanilang karanasan ay makikita sa kalidad ng pagkakagawa na hindi kayang tapatan ng mga bagong brand kahit gaano pa kalaki ang budget nila sa marketing. Pang-6 ang On Cloud 5 sa halagang $145. Gamit ng Cloud 5 ang patented CloudTech outsole ng On Running, mga hollow rubber pods na paisa-isang nagko-compress sa paglapad at sabay-sabay na tumitigas sa pag-push off, para sa cushioning at responsiveness sa bawat hakbang. Ang clinical argument dito ay ang tibay. Hindi agad nasisira ang pod system kumpara sa mga foam midsole, kaya ang proteksyong hatid nito sa unang araw ay halos pareho pa rin hanggang sa ika-300 araw, bagay na hindi kayang pangatawanan ng mga foam shoes. Ang sapatos na nawawalan ng cushioning pagkalipas ng 3 buwan ay hindi na naibibigay ang clinical benefit na kailangan mo. Tinutugunan ng Cloud 5 ang limitasyong iyan sa pamamagitan ng structural engineering. Inuuna ng mga podiatrist ang 4 na katangian sa mga sapatos: matigas na heel counter, malapad na toe box, sapat na arch support, at malambot o rocker na midsole. Lahat ng ito ay makikita sa Cloud 5. Pang-5 ang New Balance 860, 13 sa halagang $130. Madalas itong kasama sa mga listahan ng mga eksperto bilang mild motion control option na nagbibigay ng gabay para bagalan ang pag-ikot ng paa papasok ng hindi nagiging masyadong matigas o hindi komportable.
Ang medial post system nito ay ginagabayan ang paa sa mas neutral na paglakad, kaya nababawasan ang stress sa plantar fascia, tibialis posterior tendon, at sa tuhod na dulot ng overpronation. Dahil may iba't ibang lapad ang New Balance, sigurado ang mga doktor na magiging tama ang sukat para sa kanilang mga pasyente. Sa presyong $130, ito ang pinakamurang clinically validated stability shoe sa listahang ito. Pang-apat naman ang Asics Gel Nimbus 28 sa halagang $175 hanggang $180. Gamit nito ang Air Blast Plus Foam at Pure Year Technology, isang silicone compound na 65% na mas malambot kaysa sa lumang gila ng Asics. Ayon sa mga test, ang Nimbus 28 ay nagbibigay ng proteksyon sa mga kasukasuan sa buong araw na mas epektibo kaysa sa karamihan ng mga sapatos, kahit ano pa ang presyo nito. Sinisipsip at ikinakalat ng Yina compound ang impact energy sa halip na basta lang makompress, kaya mas epektibo nitong nababawasan ang puwersang tumatama sa bukong-bukong at tuhod kumpara sa foam lang. Sa presyong $175 hanggang $180, ang Nimbus 28 ang pinaka-advanced na solusyon para sa impact absorption na hinahanap ng mga podiatrist sa bawat sapatos. Pangatlo ang New Balance 976 sa halagang $185. Itinuturing ito ng mga eksperto bilang top pick para sa 2026 dahil sa suwebe nitong pakiramdam na swak sa performance at pang-araw-araw na kalsada. Gawa pa rin sa Amerika ang 976, kaya mas garantisado ang quality control nito kumpara sa mga gawang ibang bansa. Ang NCAP at Absorb midsole system nito ay nagbibigay ng cushioning na ayon sa mga test ay isa sa pinakamahusay kahit anong presyo pa. Dahil mayroon itong sukat mula narrow hanggang extra wide, siguradong makukuha ng mga pasyente ang tamang suporta. Pangalawa naman ang Hoka Bondi Sham sa halagang $165 hanggang $170. Mayroon itong APMA Seal of Acceptance at mas angat sa Clifton dahil sa mas makapal na supercritical EA foam at dagdag na 2 mm ng materyales. Inirerekomenda ito ng mga podiatrist lalo na para sa mga may masakit na kasukasuan, plantar fasciitis, at iba pang kondisyong dulot ng impact. Ang tatlo ay molded collar na ipinakilala sa Bondi Sham ay nagpapaganda sa kapit ng sakong, kaya nababawasan ang mga micro-movement na nagdudulot ng friction habang suot ito ng matagal. Ang mga micro-movement na ito ay isang clinical concern para sa mga pasyenteng may kondisyon sa sakong, Achilles tendon, at retrocalcaneal bursitis na hindi nakakayanan ang iritasyong dulot ng maluwag na sapatos sa katagalan. Ang number 1 ay ang Brooks Ghost 17 na nagkakahalaga ng $140 hanggang $150. Ang Ghost 17 ay mayroong APMA Seal of Acceptance at PDEC 5,500 Diabetic Shoe Certification ng sabay, isang dual medical credential na wala sa ibang sapatos sa listahang ito. Ang PDEC 5,500 ay nangangailangan na ang sapatos ay pumasa sa mga kriteria para sa lalim, konstruksyon, at cushioning upang maprotektahan ang mga pasyenteng may diabetes-related neuropathy o vascular insufficiency laban sa pressure ulcers at mga pinsala. Ang Ian Loft 3 nitrogen-infused cushioning ay nagdagdag ng 1 mm ng foam sa sakong at 3 mm sa forefoot kumpara sa Ghost 16 na, bilang tugon sa clinical feedback tungkol sa pressure sa forefoot habang suot ito ng matagal. Inirerekomenda ng podiatrist na si E.R. Muhaim Dramaawi ang Ghost range, lalo na para sa mga pasyenteng may makitid na paa, dahil sa kakayahan nitong bawasan ang stress gamit ang consistent neutral cushioning platform nito. Sa presyong $140 hanggang $150 para sa sapatos na may dual medical certification at 17 sunod-sunod na bersyon ng clinical refinement. Ang Ghost 17 ang pinakamadalas lumabas sa mga independent podiatry guidance ngayong 2026. Siyam na sapatos. Siyam na clinical argument na nakabase sa independent medical credentials, foam performance data, at patient outcome evidence sa halip na marketing spend. Siyam na presyo mula $130 hanggang $185. Bawat sapatos sa listahang ito ay pinili dahil inirekomenda ito ng mga medical professional na may dokumentadong kredensyal nang walang anumang pinansyal na ugnayan sa brand. Gusto ng sneaker industry na ang desisyon sa pagbili ay idikta ng kung sino ang may pinakamalaking billboard na nadaanan mo kaninang umaga. Pero gusto ng podiatric community na nakabase ito sa kung ano ang totoong nagagawa ng disenyo para sa paa sa loob ng buong araw na paggamit. Ang siyam na sapatos na ito ang patunay kung saan nagtatagpo ang dalawang layuning iyon.